Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Isang sikat na sports patron mula sa bansang Indonesia ang nagpahayag ng kahandaang tumulong sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Siya ay si billionaire Eric Tohir na part owner ng NBA team na Philadelphia 76ers at nagmamay-ari rin ng Indonesia Warriors sa Asian Basketball League o ABL. May report si Snow Badwa. Dahil naniniwalang ang pride ng Pilipinas ay pride na rin ng Southeast Asia, handa si Indonesian basketball big boss Eric Tohir na tumulong sa preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa 2014 FIBA World Cup sa Spain. Si Tohir ay part owner ng NBA team na Philadelphia 76ers at willing siya na gamitin ang kanyang koneksyon para mabigyan ng kaukulang training sa US soil ang mga national dribblers. But of course, now Philippines qualified, which is we are so happy. You know, I think we need to support Philippines more to achieve that. You know, by opening, you know, maybe some of the players in summer league or whatever in joining with other teams from NBA. You know, because you know some of my friends now own NBA teams also. At para sa inyong kaalaman, si Tohir ay ang isa sa mga influential sports personality sa buong daigdig dahil bukod sa kanyang stake sa Sixers, ang 43-year-old media mogul rin ang owner ng DC United Club sa US Major League Soccer at ng Indonesia Warriors sa ASEAN Basketball League o ABL. Sa katunayan, sa susunod na buwan ay posibleng mapormalisan na rin ni Tohir ang pagbili sa Champions League contender at World Football Powerhouse na Inter Milan. Kaya't sa kanyang mitihing maiangat ang kalidad ng mga atleta sa Southeast Asian region, handa ang Indonesian billionaire na maging bahagi ng tagumpay ng mga Filipino Cagers. That's actually my to bring Asian to be open to the world. You know, not only basketball but also soccer or football. You know, we as Asian have to work together and build. You know, the region is 600 million people. Yeah, I text MVP to congratulate him the Philippines. Yeah, he respond. He say, "Thank you so much." You know. I mean, I have a good relation with MVP. They can use my portfolio. You know. Bukod sa pagsuporta sa Gilas Pilipinas, willing rin na tulungan ng mga Filipino basketball players na makapenetrate sa NBA. That's an opportunity, but of course, an athlete, you need to also working very hard and qualify the standard. You know, maybe some players can try, but you know, it's not a guarantee for me. It's because it's depending on the athlete itself. But through my portfolio, through my connection, I'm willing to help Philippines to have the athletes in the bigger league. Si Tohir ay makailang beses nang bumibisita dito sa Pilipinas, kaya't malapit siya sa mga basketball officials ng bansa tulad ni SBP President Manny V. Pangilinan. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. Sa boxing, upang patunayang seryoso siya sa kanyang asam na makabawi at makabalik sa dating pwesto sa boxing echelon, tiniyak ni Manny Pacquiao na ibabalik niya ang dating todo focus na training camp para sa showdown kontra American Brandon Rios sa Nobyembre 24. Huling umani ng tagumpay sa ibabaw ng ring noong November 2011, pakay ni Pacman na mabura ang mapait na alaala ng kanyang back-to-back losses kontra Team at Juan Manuel Marquez noong isang taon. Para sa karagdagang detalye, nagbabalik si Snow Badwa. Nangako si Manny Pacquiao na ibubuhos muli ang buong atensyon sa training camp para sa comeback fight kontra Brandon Rios sa buwan ng Nobyembre. Sa kanyang previous fights, nakuna ng marami ang tila half-hearted approach ni Pacquiao sa ensayo, partikular na sa laban kontra Timothy Bradley at Juan Manuel Marquez. Pero isang Team Pacquiao member ang nagbulong sa PTV Sports na balak na ng Sarangani Fighting Pride na mag-file ng leave of absence sa Kongreso sa kabuuan ng kanyang training, bagay na aming napansin nang bumisita kami sa Batasang Pambansa. Closed door ang opisina ni Pacquiao at tanging ang kanyang Chief of Staff at Legal Counsel lamang ang nasa loob. Ayon kay Pacquiao, talagang intensyon niya na ibigay ang higit sa 100% sa training camp na magsisimula sa first week of September. May ano na tayo, mahabang preparation lang. Siyempre, ito yung natalo tayo sa last fight natin, kailangan nating ma-recover ulit yung, makuha ulit yung trust and confidence ng mga tao sa atin. Samantala, hindi naman minamaliit ng 34-year-old Pinoy Fighter of the Decade ang kakayahan ni Rios
dahil batid umano niya na may taglay na peligro sa magkabilang kamao ang American rival. Kailangan paghandaan mabuti. Matinding preparation ang gagawin natin. Kailangan 100% mentally and physically. Sa General Santos City, gugugulin ng Team Pacquiao ang kanilang ensayo bago sila lumipad patungong Macau, China, isang linggo bago ang 12-round bout kontra Rios sa Venetian Resort and Casino sa Nobyembre 24. Para sa Good Morning Boss, Snow Badwa, PTV Sports. Samantala, dahil sa kagustuhang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa, doble kayod sa ensayo ngayon si Asian Youth Games bound Paul Volter Emily Jean Obiena. Ang anak ni na former national athletes Emerson at Janet Obiena ay kabilang sa 4-athlete Philippine Track and Field Team na makikipagsapalaran sa August 16 to 24 Sports Fest sa Nanjing, China. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Paul Volter Emily Jean Obiena, eksaktong isang linggo bago sumabak sa athletics competitions ng 2013 Asian Youth Games sa Nanjing, China. Sa pagbisita ng PTV Sports sa kanyang training camp sa Moro Lorenzo Field sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, kitang-kita na matiyagang nag-iensayo si Obiena para maisakatuparan ng uwi ng karangalan sa bansa sa second edition ng Biennial Sports Fest. Ayon kay Obiena, pakay niya sa 9-day meet na malampasan ng kanyang personal best na 3 meters, katapat ang mga pambatong pole vaulters ng ibang mga bansa sa ating kontinente tulad ng Malaysia at host China. Siguro, hindi ko po sila kino-consider na kalaban ko. Siguro, dadating din ako doon. Parang, hindi ko sila kakompetensya ko yung sarili ko. So, para mag-improve ako, i-aim ko yung personal best ko. Sa panig naman ng kanyang mother at trainer na si Janet Obiena, taong 2011 na makitaan nila ng talento at interes sa pole vault ang 15-year-old Shanghai Shek College student na ang ama naman na si Emerson Obiena ay makailang beses na nagkampiyon sa international competitions, kabilang na rito ang Southeast Asian Games. Her biggest challenge is from trimming down from medyo chubby little girl to medyo slim right now, which has her target is to have a six-pack. So, yun yung kanyang pinaka-big challenge kasi at this event, you need to have a good strength for your shoulders and your upper body plus your core, which is the six-pack is included there para ma-build mo, mabuhat mo yung sarili mo para and makatalon ka ng maayos. Kasama ni Obiena na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa athletics competitions ng Asian Youth Games, sila long jumper Mary Anthony Diesto at ang magkakambala sina Kyla at Kayla Richardson na kapwa makikipagsapalaran naman sa 100 at 200 meters. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Silubon para sa Good Morning Boss.